nagtataka siguro kayo, kandila lang ang nakalagay. Kasi, Tapos madilim. yeah, medyo madilim. Kasi ang gagawin namin ni Jamela, ano kami, horror, genuine or real No horror scripted. story. Yung talagang real horror experience namin dalawa. Lalo-lalo na ako as nanay. Siyempre, dad ko, di ba? Marami akong horror experience na talagang totoong nangyari, totoong naganap. So, yun ang magkukwentuhan namin mag-ina bago kami matulog. So guys, may shadow. Yeah. Si Jamela muna ang magkukwento. You first. Kasi Okay. pinakaya. Kasi dati guys, nung araw, nagtrabaho ako sa LIT. Di ba, alam naman ninyo yung LIT, ngayon na siya, nasa private na siya, dati siyang government. Wait. Alam mo, guys, itutuloy ko na, yung kinukwento ko kanina. Matagal ako nagtrabaho sa LIT, almost 5 years ako nagtrabaho sa LIT. Di ba, alam naman ninyo yung LIT, no? Ngayon nasa private na siya, hindi na siya public. Doon ako sa line 1 na assign nung araw. Di ba natatandaan niyo ba nung araw na sumabog yung LIT? Yung pinasabog siya, yung tawag doon, binomba yung LIT. Yes. Hindi ka pa tao noon, hindi pa alam yun. Ano yun, nandun, nasa Bangbang, bandang Bangbang, Tayuman, doon nung sumabog yung ang LRT ng araw, yung pinasabog sila ang LRT ng daga ng bomba. Yung pagkakasabog nga siya, of course, maraming namatay, maraming sugatan. Kasi ito na, nagtatrabaho na ako sa LIT, no? Hindi ko alam na marami na pala nagaganap doon na hindi alam ng mga tao, syempre wala naman nagkukwento eh. One time, yung bayaw ko, kasi dalawa kami nagtrabaho sa LRT, station teller kami. Yung bayaw ko si Jeffrey Negrillo. Shout out Jeffrey Negrillo, no? Shout out Jeffrey and family. Tawag doon, anong mga panahon na yun, naka-assign sa Bangbang. Nandito siya sa Bangbang Station. Ano ba yung bang? Bangbang Station is a place doon malapit sa Manila yun eh. Manila yung Bangbang Station, malapit sa Tondo yun eh, no. Tsaka yung Bangbang na yun, Bangbang Station, malapit din sa cemetery yun ng Bangbang kasi ng mga Chinese cemetery. Doon yun eh, malapit yun doon yung Bangbang. So, Oh my God, guys, yung kato. ano siya, S1 si Jeffrey, yung bayaw ko. Yung, nandito siya sa booth niya, dahil nga hindi pa siya nagbubukas kasi alas 5 pa, alas 4, na magbubukas yung LRT ng time na yun. 5 o'clock pa siya magbubukas. So habang hindi pa siya nagbubukas, nakayukyuk siya na gano'n, nakayukyuk siya na gano'n sa booth niya. Tapos nagising siya kasi may kumakalabit din sa sa paa niya, sa may pantalon niya. Kinuyugyug yung pantalon niya, niyuyugyug. Tapos nagulat siya, syempre, single boot lang yun, siya lang mag-isa doon. Kaya ang ginawa niya, nung nakayukyuk siyang gano'n, ang ginawa niya, tinignan niya pa gano'n, inusog niya yung upuan niya, tinignan niya kung sino yung kumakalabit sa kanya, kung sino naggagano ng pantalon niya. Nagulat siya, bata, duguan, nagtatakbo siya sa nagtatakbo sa labas sa boot, nagtatakbo siya, kalalaking tao, bayaw ko pero nagtatakbo siya sa boot, lumabas siya sa boot, nagtatakbo siya, nagpunta siya sa gwardiya, kasi sabi niya, guard, nakakita ako ng bata, sabi niya, duguan, nandun sa ilalim ng boot ko, sabi niya gano'n. Tapos, yun nga, kasi dahil marami kasi mga panahon nung sumabog yung LRT, marami ng panahon talaga maraming namatay doon. Tapos yung LRT na sumabog, alam niyo ba, dahil nasa dipo namin yun. Yung boot na yun, kada gabi maraming umiiyak doon, maraming sumisigaw, maraming humihingi ng tulong. Nandun yun nasa dipo namin yun eh. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala, pero may nangyari din sa akin, banda rin sa Tayuman din, no? Sa Tayuman ba, Bangbang din. Sa Bangbang din ako sa Bangbang Station din ako nandoon. One time, bumakas experience ko na to bumaha, kasi umulan. Ang lakas-lakas ng ulan, so bumaha. Doon sa Bangbang Station na yan, walang sumasakay masyado doon. Siguro kung mga 3, 4, 5, 6, hanggang sa matapos yung duty ko. Kakaunti lang ang sumasakay doon, mga wala pang 20, minsan wala pang 20, wala hanggang 20, pinakamataas 30 lang na passengers ang sumasakay, maakyat doon sa Bangbang Station na yon. Doon sa booth ko na yon. Nung umulan, kahit umabagyo, walang sumasakay doon eh. Imagine mo, merong isang babae una noon, merong babae mo ng watak sakit, bumili ng ticket. Tapos binigyan ko ng ticket, nakaputi siyang damit.
So, White lady? oo, nakaputi siyang damit. Tapos nung binigyan ko siyang ticket, binigyan niya ako ng pera, binigyan niya ako ng coins. Eh, di ko napansin yung coins niya. Alam mo, my God, kakaiba yung coins niya. Parang matandang coins. Eh, kinikilabutan tuloy ako. Tapos nagtaka ko, sabi ko, ano ito binigay sa akin ng babae? Tapos pag binigyan ko gano'n, nawala yung babae, nawala siya. Tapos maya-maya, nag-akyatan, napakaraming tao for the first time yung Bangbang Station. Napakaraming tao. Humingi nga ako ng tulong na sa Central Station namin. Humingi ako ng tulong kasi napakaraming tao. Ubus na yung ticket ko. Tapos ang daming tao, hindi ko na siya ma-accommodate yung mga tao. Kasi ang daming tao. Kasi nagulat. At maski yung boss namin, sir namin, yung supervisor, bakit first time lang ito mangyari, Esther, na napakaraming tao dito sa Bangbang kasi kahit umulan, bumabagyo, walang tao dito. Pero bakit ganon? Tapos yun, simula nun, yung coins na wala ko eh. Hindi ko alam kung saan ko siya nailagay eh. Sana pala hindi ko siya niwala. Sayang. Remembrance ko sana. Pero ngayon hindi na ako nagtatrabaho sa LIT. Shoutout sa mga taga-LIT na mga kasama sa opisina sa LIT. Station teller ako doon at that time. O ano ikaw siya yung jaman sa'yo? So guys, hindi ako makita. So guys, nung kanina, yung nagsusuklay ako, Oo. ito, unting nakakatawa. So guys, nagsusuklay ako, lumabas ako kasi inutusan ako ni Mami. Tapos, nagsusuklay ako, binaba ko yung suklay ko sa bintana. Tapos, as in, nandun siya, hindi ko siya dala-dala, nandun ko lang talaga sa bintana. Tapos, pag-alis ko, pagbalik ko, hinahanap ko po yung suklay. E pagpunta ko po sa bintana, nawala. Hindi naman po kinuha ni Mami. Kasi tatlo lang kami dito sa house. Yung kuya niya natutulog. Tapos ako nandito sa kwarto ako, inutusan ko siya. Yun nga, sabi niya sa akin, hinanap niya sa akin yung suklay. Sabi ko, wala naman sa akin yung suklay ah. Saan ko nilagay kami sa bintana? Wala naman sa bintana. So guys, ito yung nakakatawa. So isipin ko, ba't may multo nagsusuklay? Di ba? Siguro naman baka na-misplace lang niya, no? Ikwento mo pa yung yung naglalaro ka sa sala. Naglalaro siya sa sala. Ikwento mo yung naglalaro So sa sala. guys, naglalaro ako sa sala. Camping naman, yung upo-upuan, tas mga gamit sa pagtulog. Once naglalaro ako kasama si Lulu, yung aso namin. Asan ba ba? Yung kasama ko yung aso namin na si Lulu doon sa loob kasi nakatakpan, may onte nakabukas. So, na may dumaan sa kwarto po na kutya ko. Inaantay ko na magbukas yung ref. Kasi yung kuya niya kada tatayo yun kada lalabas yun ng kwarto, diretso sa rep yun eh, umiinom ng tubig. And then, baby. Lumabas ako sa bahay-bahayan ko, sumida pa kay kuya, tulog na mga. Ito, Tulog na tulog, nakanganga yung kuya niya. kaya tinawagan ko si mama, tinatawag ko siya, ayaw niya lumapit. Kasi natatakot na ako noon. Tumataas baliho ko. Tumataas doon kanya balahibo. Pasensya na kayo magkwento to, ha? Medyo mo. Ayan, hindi nakakatakot, nakakatawa. As ito pa guys, may kakwento ko sa inyo. Dati kasi akong katikista. So guys, sa likod ako. Dati akong katikis sa Salesian Sisters ng St. John Bosco, ni Don Bosco. Dito kami sa balik-balik ng araw, doon kami sa Holy Trinity. Ando doon pa yung mga madre that time. Yung Holy Trinity kasi, dating cemetery yan. So, ngayon naging binigay sa kapalian, so ginawang kumbento, ginawang church, no, ginawang school, yung Holy Trinity Academy, no. So, tapos merong girls department. So, the girls department, nandun yung mga sisters, mga Salesian sisters ng St. John Bosco. So, dun kami parati, lagi ako nandun doon kasi nga, syempre, katikista ako doon. Katikista ako for 13 years, 13 taon akong katikista sa Don Bosco, sa balik-balik, sa Holy Trinity. One time, nag-meeting kami, nag-meeting kami, may ilaw sa isang room, nag-meeting kami kasi yung mini-meeting namin, yung tuturo namin kinabukasan Sunday kasi Sabado yun. So, ilang kaming katikis no, tsaka may dalawang madre. So, nag-meeting kami. Tapos maya-maya, biglang may umiyak, guys. Ang lakas ng iyak niya. Maybe Doon sa loob ng Maybe one gabi of na them. gabi noon, walang One of them. Yeah. No, wala, Crying. hindi. Walang, nagmi-meeting kami noon. Walang students noon kasi Sabado eh. Kasi baga mga sisters lang, no? Tsaka kami nandoon kasi nga may meeting kami. Eh malayo naman yung tulugan ng mga sisters, yung rooms nila.
Doon lang sa room namin, sa room ng, ng student, ng eskwelahan. Doon may iyak ng iyak. So, siyempre, nagtitinag-tingin na kami lahat. Mahal mo, alakas ako sabi niya. Gumanon! Gumanon yung iyak. Siyempre, tingin na kami. Wala naman tao. Doon kami. Nag-meeting kami. Anim yata kami, 7 kami katikis sa dalawang mother. So, bali siyam kami. So, nagkatingin na kami. Yung isang katikis na to, sa takot niya, sa gulat niya, si Elisa yun, umiyak. Tapos sabi namin, huwag kang umiyak. Tapos sabi ni sister, sabi sa amin ng madre, halika, let us pray. Pagdasal natin sila, sabi niya ng gano'n. Tapos yun na, pagtapos namin mag-pray, pinagdasal namin yung soul, nawala yung iyak ng malakas. Babae siya. Kailangan niya. At isa pa, meron pa isa. Doon ulit sa Holy Trinity, siyempre rooms yun, mga estudyante nando doon. Ang gabi na naman ulit, kasama namin si Sister Superior. Yung Sister Superior, si Sister Luz Porfieda yun, superior namin. One time, doon kami sa grotto ni Mary Help of Christians, nagkukwentuhan kami doon. So maya, si Sister lumayo sa amin, pumunta sa isang room. Naglakad siya papunta sa isang room, tapos sumilip siya sa bintana. Siyempre patay ilaw dahil wala na mga students sa uwian na yun eh. Siguro mga around 8 o'clock na ng gabi. Tapos, nagsimenya siya, tinatawag kami. Tatlo kami eh. Kasi nga, nakipagkulitan kami kay Sister Superior. So, ginawa namin, lumapit kami. Abaday, guys, Francis! Dinig namin, may nagbubunot. May nagbubunot ng floor. Sa loob ng kwarto, ng room, nang wala namang tao. My goodness! Hindi ko makakalimutan yun, guys. Kaya sa totoo lang, Ano po yung bunot? nagbubunot ng sahig. Yung coconut, alam niyo yung coconut? Coconut na walang laman. Yung ginagawang bunot, tapos nagbubunot ng sahig. Nagbubunot siya, talagang dinig namin yung pagbubunot ng sahig. Tapos sabi ni sister sa amin, narinig nyo, pinagbubunot, wala namang tao. Tapos sa ginawa namin, lumayo kami konti. Sabi ni sister, let us pray. Pray na naman ulit kami. Yun, ganun lang. Talaga ito yung mga ghost experiences namin. Ako, lalo na ako. Napakarami pa guys eh. Magkakaroon to ng part 2. Ito part 1 lang to. Kasi malamang natatakot kayo isang tabata rito eh. So guys, Pero, lumayo na ako guys dito eh. oh, alam mo Tapos naman. guys, parang gusto nila nagsasabi, please pray for us. Oo. Parang di sila manahimik. Para manahimik sila, okay. Oh. So ngayon, dahil nga pag-usapan natin about sa souls, about sa mga ghost na yan, magka-pray muna tayo. Mag-pray tayo para sa kanila, okay? In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without an amen. May them rest in peace. Amen. May them rest in peace. Amen. May them rest in peace. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Yun lang guys, magkakaroon ng part 2 to kung magugustuhan ninyo at saka ni YouTube. Sana magustuhan ito kami. Please, YouTube. please don't ban us on short. Please bring it back. Okay. So, Oo nga. di kami nagdadaya YouTube Kami talaga to, hindi kami AI. See? Walang daya, dito scripted. Ito, YouTube. this day, this YouTube. night, this is not scripted. Wala kaming binabasa ng mga kung ano man. YouTube, eh. Di ba nakita mo naman, di kami AI. Ako nga sobrang takot na takot. Pero yung AI, hindi takot yun. Wala feelings ang AI. Robot. Okay. Anyway, guys, sana magkaroon pa ito ng part 2. Itong ano na to. Kasi konti pa lang to eh. Konti pa lang ito kinukwento sa inyong real horror story ng buhay namin. Ng buhay ko lalo. No? Kaya, guys, maraming salamat sa inyong lahat. This is ST Mix. Vlog. Thank you. Here to serve you. Yeah.